Dapat hindi nasulat sa Biblia yung iba-ibang mga pagkakamali ng nagawa ng mga unang nagsipaglingkod sa Diyos. Kung ganyan ang ginagawa ng mga kung ganyan yung thinking po natin, hindi. Kailangan malaman nga ng tao. Talagang ganun, merong nakokorrupt. Kaya habang hindi po kayo totally corrupted pa, Brad Daniel, magsisi na po kayo. Ito namang Rhea sa Sundonsilyo na to na sinasabi niya na malagim daw yung sasapitin ko. Palagay ko hindi malagim ang sasapitin ko, mas malagim ang sasapitin ninyo. Dahil ikaw, yung kapatid mo, tomboy, di ba? Meron siyang kalip-in, di ba? Pabulaanan mo yon. Alangan naman naglilibin sila, magtitinginan lang sila. Hindi naman ako pinanganak kahapon. Ngayon, ang papanigan mo, kung mo ba alam mo yung kasiraan ng iba, etc., tama ka na? Hindi po ganun. Hindi ganun ang tamang katwiran, Brad Daniel. Kahit anong gawin mo, kahit hindi ka gumamit ng Biblia, gumagamit ka na nga ng Biblia, mali-mali pa yung paggamit mo ng talata eh. Biro mo, pag yung talata, papabor sa'yo, gagamitin mo. Tapos pag hindi siya papabor, itutwist mo. Tandaan mo, sabi ng Biblia, di ba binasa niyo po, Brad Daniel? Ilaban mo ang iyong usap, huwag mong ihahayag ang lihim ng iba. Sino po ang unang naghayag ng lihim? Hindi po ba ikaw, Brad Daniel, na naghayag na lumalaban ako sa aral, tapos wala ka naman mapatunayan na linalabanan ko yung aral. Wala kang mapatunayan na linalabanan ko yung aral. At saka ako, peaceful ako dito. Biro mo, peaceful na. Kilala ko po kasi nanay nyo, Brad Daniel. Sabi nga ng kapatid mo mismo, ang gara-gara ni Mami, nagtatransform siya pag nakaharap nandyan si Kuya. Kaya mga kapatid, magsuri po kayo, wag po kayong at stake ang inyong kaligtasan. Pagka nanatili po kayong bulag sa mga nangyayaring katiwalian. Pero napakaraming katiwalian ngayon. Bakit hindi nahahayag? Kasi nga tinanggal yung consultation. Walang direct access kay Brad Daniel. Tapos itong si Brad Daniel naman, pinapagtanggol pa nga kita, Brad Daniel, doon sa mga unang video ko eh. Kahit alam ko na ikaw yung utak ng pagpapablock sa akin. Pero ano sinabi mo? Huwag yung sasalang-sang yung desisyon ng mga KNP ko dahil may bas-bas ko yan. Hindi na kita mapapangatwiranan. Bakit? Sinabi mo eh. Ikaw mismo nagsabi, umamin na yung mga KNP mo, yung desisyon nila, may bas-bas ka. So, ayun. Kaya, ginagapang po kasi itong Facebook ko, tsaka nakiusap yung kapatid ko na, total, sabing ganyan, tinanggal ka na nila dyan sa iglesia nyo, di manahimik ka na lang, sabing ganyan. Hindi kasi ako po pwedeng manahimik, sabi kong ganyan. Kasi napakaraming katiwalian at saka hindi naman po pwedeng pinapasama nila ako, hindi ako magsasalita. Hindi po pwede yung ganun, unfair yon. Kahit sa hukuman ng tao, hindi po pwedeng walang paglilitis. Bakit ngayon ang ginagawa mo, Brad Daniel? Wala kang ginagawang paglilitis. Basta pagka nagtanong ng totoo po ba yung picture na kumakalat sa i-block agad. Pinapatunayan mo lang hindi ka sa Diyos, Brad Daniel. Pinapatunayan mo lang nagkamali sa'yo. Kasi hunyango ka. Ano ang sabi nung mga tagalabas na hindi mga kapatid na naging empleyado mo sa UNTV? Meron nga dyan na doktor. Ang sabi niya, opportunista yang si Daniel Rason. Kaya nga sa professional world, sa labas, maraming maririnig ka dyan. Ako, personally, nung nandyan pa ako, isa ako sa number 1 defender ng pananampalataya na yan, ng samahan na yan. Pero, sabi nga nung kapatid na nag-message sa akin, bro, alam niyo po, sabing ganyan. Pati yung kapatid ko mismo, sabi niya, bakit nagkakaganyan yung church nyo? Sabing ganyan, namatay lang si Brad Eli. Bakit nagkakaganyan siya? Yung church nyo.
Ewan ko ba doon sa leader ngayon, sabi